Next, dito naman tayo sa tinatawag na nunus sakina wat tanwin. Ito na tinatawag na, ito yung tinatawag na nunus sakina wat tanwin. Ang nunus sakina wat tanwin ay ito yung kailangan itong maintindihan at yan, maintindihan ng mabuti dahil dito natin makikita ang tao ay marunong nito kapag nagbabasa ay mapapansin natin dito sa kapag alam niya kung paano gamitin o kapag hindi niya alam. Ito yung tinatawag na nunus sakina, yung nun na ganyan. Makikita mo sa Quran, walang bawel. Kahit sukun, wala. Ito yung tinatawag na tanwin, yung mga bawel na yan na double. Itong ganyan, sa taas man o sa baba ng letra. Ganyan. Sila ang tinatawag na tanwin. Bali, ito yung babantayan mo dito ay kapag silang mga ito ay babangga sa grupo ng mga letrang ito na tinatawag na huruful idhar. 6 ka letra na yan, hahati pa yun sa 3 pero hindi na yung kailangan ipaliwanag. At ganun din kapag sila naman ito ay kapag babangga sila dito sa 15 ka letrang ito na tinatawag na huruful ikhfa. Yan. At ganun din kapag sila na mga ito ay kapag babangga dito sa tinatawag na huruful idgham na tinatawag na bilagun na at saka idgham na bigun na at saka bilagun. Bali, ito ay hindi na yan kailangan ituro kasi naituro ko na yun sa mga naunang part. Silang mga ito, naituro ko na yan. At ganun din kapag sila na mga ito ay kapag babangga sa nag-isang letra na yan na tinatawag na iklab, huruful iklab. Bali, ito ay naipaliwanag ko na yun sa mga naunang part. Sabi ko na kapag babangga dito sa ba ay mayroon kang makikitang maliit na meme sa taas ng letra o di kaya sa baba ng letra. At hindi lang nun, kahit anong letra, basta may meme na maliit sa taas o di kaya sa baba na sigurado yan na babangga sa letra huruful iklab. Sabi ko na wag mong bigkasin ng mahigpit ang pagdating sa meme. Halimbawa, ito yung lips mo, pagdating mo halimbawa ng waj'alna mim bayn, halimbawa mim, nun may meme na maliit dyan, tapos ba, ya, yan. Tapos kapag binigas mo yan ng meme bayn ay halimbawa dito sa meme gagamitin mo meme. Halimbawa, ito yung lips mo, sabihin mo halimbawa meme bayn. Mas tambi ka ng saglit at saka wag mong higpitan. Wag mong sabihin na mimbay na. Halimbawa, ito ang lips mo, wag mong gamitin na mimbay ni. Hindi. Kailangan yung ganito na mimbay ni. Halimbawa, ito ang lips mo, mimbay ni. Ganun. Parang konti lang. Ganyan ba? Naituro ko na yun sa unang part. Yung mga ito naman ay naituro ko na rin. Sabi ko na silang mga tanwin na yan ay babangga dito ay hindi magtatapos sa letrang nun. Ang ending nila na tanwin. Kasama rin ang mga yan. Kasama rin ang nun na ito, pero wala lang ganyan. Bali, ang pinagkaiba lang dito sa bigun na at saka bilagun na, ang bigun na ay dalawang bantayan mo. Mas tambi ka ng saglit dito at saka yun nga, ang tanwin na yan at saka nun ay mawawala. Kapag dito babangga, diretso ka dito. Gagamit ka ng sadda dito sa mim at saka nun. Pero dito sa waw at saka ya, walang sadda, pero gagamitan mo. Bali, ito ay kapag nagamit mo lang ang sadda dito, kapag silang mga yan dito babangga sa lam at sa kara ay kapag nagamit mo lang ang sada ay okay na, wag kang magtambay dito. Hindi kagaya ng ito. Bali, bilago na ang tawag dito. Bali, ito na huruful ikhfa ay naahati rin ito sa parang 7 ata, pero hindi na yung kailangan ipaliwanag. Ang importante ay alam mo. Yan ang bigyan natin ng halimbawa dito. Kapag sila na mga ito ay kapag babangga dito sa 15 ka letra, kahit saan dito ay ang gagawin mo dyan ay, di ba, ang ending nila na nun kung basahin ay dito rin dyan nun. Ang gagawin mo ay huwag mong bigkasin na maging klaro marinig sa tainga ang ending nila na nun. Halimbawa ganun din, dalawa ang babantayan mo. Halimbawa, ito sa anta, ito ay nun, kung makikita mo yun sa Quran, ang anta ay, ang nun na yan nandun. Ang ta ay nandun. Wala kang makikita kahit sukul, wala, ay huwag mong sabihin na anta. Kailangan, may tambay ka dito ng saglit at saka huwag mong bigkasin na klaro. Ganito. Innama anta munzir. Innama anta munzir. Kakak tarik lagi.
Jangan tarik bagian tepi bibir tu. Anta munzir. Yun, napansin mo sa kanyang bibig. Bali, tingnan natin dito sa last part na binasa natin. Ito, hindi ko binigkas ang mga ganito nung sa mga unang part kasi siyempre klaruin natin. Pang beginner pa lang. Bali ngayon yung magsisimula na tayo. Basahin natin ulit. Tingnan natin yung madadaanan natin dito kung anong huruf ba. Hal ataka hadithul ghashiyah. Wujuhu yawma idhin khashi'ah. Yun na, itong ha, ang bawi niya ay tanwin. Bumangga ng ya. Kaya tingnan mo, wala kang makikitang sadda, pero gagamitan mo. Ito ay nasa idgham. Idgham na bigun na. Nandito sa apat na ito. Kaya, may stambe ka ng saglit dito. Kahit walang sadda, ay gagamitan mo. Wujuhu yawma idhin khashi'a. Itong tanwin na ito ay bumangga siya ng kha, nandun sa idhar. Bali, ito ay kabaliktaran ng ikhfa. Kaya, klaruin mo. Sabihin mo na, din. Huwag mong sabihin na, yawma idhin khashi'a. Hindi ganon. Kailangan din. Huwag kang magtami dito. Klaruin mo. Dito naman tayo sa amilatun nasiba. Ito ay tanwin na naman. Bumangga ng letrang nun. Nasa idgham pa rin. Mawawala ang ending niya na nun pero hindi mo mahalata kasi pareho silang nun. Bali ganun, may stampe ka rin saglit dito kasi may, maliban sa may sadda ay dagdagan mo ng konti. Amilatun nasiba tasla naran hamiya. Ito ay tanwin din bumangga ng ha nandito sa idhar kaya kabaliktaran ito ng ikhfa. Tusqa min aynin aniya. Ganun din ito, tanwin din bumangga ng hamza nandito rin sa idhar kaya kabaliktaran ito ng ikhfa. Saan ba yun? Tusqa min aynin aniya laysa lahum ta'amun illa min dari'. Ito ay tanwin bumangga rin ng hamza. Ang alif talaga ang hamza na magkasama. Kahit alif ang bigkasin ko dito, kahit hamza ay pareho lang. Kaya itong tanwin bumangga ng hamza nandito sa idhar. Kaya mun. Ito naman ay nun na bumangga ng dod nandito sa ikhfa. Kaya ito, may stambe ka ng saglit dito. Huwag mong sabihin na min dori. Kailangan min dori. Laysa lahum ta'amun illa min dari'. Ganun. Min dari'. Ganun yun. Huwag mong klaro, hindi sa sabihin na min. Kaya kabaliktaran ang ikhfa ang idhar na ito. Kaya pansinin mo. La yusmin wa la yughni min ju'. Ito ay nuna naman na bumangga ng jim. Nandito rin sa ikhfa. Kaya min ju'. Ganon. La yusmin wa la yughni min ju'. Ganon. Wujuhu yawma idhin na'ima. Nandito na naman. Idgham. Nandito sa idgham na bigun na. Ya ang binanggan. Ito naman ay nandito sa idgham pa rin. Tanwin. Pero hindi mo mahalata kasi pareho silang nun. Ganun yun. Lisa'iha radiyah fi jannatin 'aliyah. Ito ay tanwin na naman nasa idhar. Kaya wag mong sabihin na fi jannatin 'aliyah. Hindi ganun. Kasi idhar ito. Fi jannatin 'aliyah. Ganun. Klaruhin mo. La tasma'u fiha laghiyah fiha 'aynun jariyah. Ito ay tanwin naman na bumangga na naman ng jim. Ito nandito sa ikhfa. Kaya yun, may stampe ka ng saglit dito at saka wag mong sabihin na fiha 'aynun jariyah. Hindi. Kailangan 'aynun jariyah. Ganun yun. At sa next part na naman kasi maraming minutes na.